Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan, ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog namin, pakundangan sa napakaraming dumadalangin, na paapawin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag.
Ako'y si Juan at nakita kong umakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binibigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ng lupa, ang dagat o ang punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin, ang bilang tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nooy nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nagluluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono ng matatanda at apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harapan ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matatanda, sino ang taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo po ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan na yatin pong aawitin. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa'yo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa'yo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa'yo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan.
Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya, pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad
at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. At mamaya ay magkakaroon tayo ng prosesyon upang ipakilala at ipaalala sa mga tao ang araw na ito ay araw ng kabanalan. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, magpakabanal tayo. Sabihin nyo ulit sa katabi ninyo, kaya mo naman. Kaya naman, no? Basta't huwag ka lang tutuksuhin ng katabi mo rin. Kasi ang inaasahan, dapat kayo mismo, magkakaibigan, kayo mismo, magkakapamilya, ang nagiging daan ng kabanalan. Hindi nagtutulak sa kasamaan o nagtutulak sa mga kalokohan. Kaya maganda po, no, na paalala ito sa atin ngayong araw ng mga banal na kung saan ay narinig din natin sa Ebanghelyo ni San Mateo na tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad o ang mga taong naroroon tungo sa kabanalan. Kasi mga taong banal lang ang makakarating sa langit. Tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo. Sa tingin nyo ba, pareho kayong nasa langit pagdating ng araw? O yung isa nasa impyerno? Sa tingin nyo po? Sino yung numihila papunta sa kabanalan at sino ang nangihila papunta sa kasamaan? Yan. Tingnan niya ulit mga mukha ng katabi ninyo. Mukha bang banal yan o mukhang banal na aso? Santong kabayo. Kasi ito yung pinaka-goal natin, no? Ito yung minimiti ni Jesus, na lahat tayo ay makabalik sa langit. At para makabalik tayo sa langit, ibinigay ni Jesus ang mga katuruan na naririto na tinatawag nga rin nating beatitude sa Ingles. Mapapalad. Sabihin nyo nga alis sa katabi ninyo, mapalad ka. Yan. Kung magkakaroon tayo, di ba yung tinatawag natin, no, lalo na sa mga kabataan, di ba yung mindset natin? Mindset lang yan. Na makita dapat natin na tayo ay mapalad. Hindi tayo malas. Hindi tayo puro problema. Hindi tayo puro, parang sinasabi natin, mahirap ang buhay. Kasi yun ang tingin mo. Kasi yun ang nasa isip mo. Yun yung mindset mo. Pero kung sa kabila ng katayuan na sa base sa pamantayan ng mundo na mahirap ka, pero kung yung mindset mo, hindi ako mahirap. At hindi porket mahirap o yung katayuan ko ay malulungkot ako. Hindi porket mahirap ako ay gagawa ako ng kalokohan, gagawa ako ng kasamaan. Mindset lang.
Kasi bakit madalas kang nakasimangot? Kasi yung utak mo ganun. Kasi parang pasan-pasan mo lahat ng problema ng mundo. Kahit hindi problema, pinoproblema. Kaya nakakaisip tayo ng kung ano-ano na sumisira sa kabanalan natin. Tandaan natin, lahat tayo ginawa ng Diyos na mabuti. At itong pagiging mabuti ang magdadala sa atin sa kabanalan. Kaya lang, sadyang may mga elemento sa paligid natin, mga kalaban. Sa pagpunta nyo ba dito, nakakita kayo ng mga elemento? Meron nga, di ba, no? May si kamatayan nasa jeep, no? Libreng sakay. Di ba nakalagay? Yung mga sumusundo papunta sa sementeryo, libreng sakay. Kaya lang, bakit mas ine-entertain natin ang kasamaan kesa sa kabutihan? Sa mga naririto po na mga nagdala ng mga imahin, sa mga sasama sa prosesyon mamaya, sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, mahiya ka naman. Mahiya naman tayo kung matapos tayong mag-alaga ng mga imahin, no? Nandito si San Lorenzo, si San Nicolas, si San Ezequiel, si San Jose, ang Mahal na Birhen. Sino pa ba? Don Bosco? Nandito ba si Don Bosco? Sino pa ba? Sino pa nandyan? Kalimutan na, no? Sige. Kasi matapos natin silang alagaan, bihisan, bulaklakan, tapos iproposisyon natin, tapos malingat-lingat ko, nasaan kayo? Nasa party. Costume party. At ano ang outfit? Dracula, manananggal, aswang, tikbalang. Pero galing sa prosesyon yan, at sa bahay, may mga santo yan, dapat palitan nyo na para mas maging realistic na tayo. Lagyan nyo na ng demonyo sa loob ng bahay nyo. Alisin nyo, mamili kayo, yung santo o yung demonyo. Bakit tumaatin ng mga party-party ng costume? Bakit may mga tiyanak sa paligid para lamang makahingi ng candy? Bakit may mga nag-o-organize? At ang mga nag-o-organize, numero 1, Katoliko pa naman. Pero sila ang organizer ng mga party-party, costume party ngayong araw na ito ng kabanalan na sila mismo nagpapalaganap ng kasamaan. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mahiya ka naman. Dito sa lugar natin, dito sa Tondo, kapag pista ng Santo Niño, sayaw-sayaw pa ng Santo Niño, pero kapag ganitong araw, may mga sungay, may mga pangil. Kung tutusin, hindi na kailangan mag-costume. Kasi mukha ng mga aswang. Saan tayo pupulutin yan? Hindi ito pwedeng pakitang tao lang. Hindi ito programa lang. Hindi ito pa-cute lang na magproposisyon tayo. Wow! Pagandahan tayo ng imahin, pagandahan tayo ng karosa. Hindi yun ang layunin nito. Ang layunin nito, tayo ay mapaalalahanan na kakayanin din natin maging banal. Kasi ang mga santong ito, mga tao lang din na katulad natin. Na bagamat banal na sila, pinararangalan bilang banal, hindi sila Diyos. Hindi sila ginagawang Diyos. Kundi sila ay naririyan para magpaalala sa atin na anuman ang mga pagsubok, anuman ang mga tukso na dumarating sa iyo, kaya mo yan. Sila ang tumutulong sa atin. Nagdarasal tayo sa kanila para gabayan tayo. Pero nasa atin pa rin ang desisyon. Kaya nga alin ba? Saan ka mas mai-inspire? Sa halimbawa ng mga santo o mas mai-inspire ka sa halimbawa ng mga demonyo? Kasi mas mabilis kumita ang mga demonyo kaysa sa mga santo.
Mas kumikita sa mga kasamaan kaysa sa kabanalan. Pansin niyo ba yun? Mas mabilis kumita kapag kasamaan kaysa yung magtitiis ka, magtitinda ka, maglalako ka. Kasi yun yung kabanalan, yun yung kabutihan. Kasi mas pinili mo na yun yung landas kaysa yung manloko, mandaya. Kaya ngayon pa lang, sa pamumuhay natin, pwede natin matanong, no? Sa tingin nyo ba, kung ito na ang huling gabi mo, yan. Sige nga, tingnan nyo ulit mukha ng katabi ninyo. Kung ito na ang huling gabi na makikita mo ang mukhang yan, sa langit ba siya o sa impyerno? Kaya magdasal, mga bata, ha? Huwag niyong hangarin sa impyerno. Ha? Kasi pag napunta sa impyerno, wala nang alisan yan. Doon na tayo. Kaya mamimili nga tayo eh. Saan natin gustong magkaroon ng eternal life? Buhay na walang hanggan. Sa impyerno o sa langit? Kayo magdidesisyon. Tayo magdidesisyon. Ibinibigay ni Jesus sa atin yung mga tamang pag-uugali, yung tamang pagkilos, kasabay ng mga halimbawa at inspirasyon ng mga santo at santa para tayo po magabayan. Ulitin ko, nasa atin ang desisyon kung anong landas ang ating tatahakin. Patungo sa langit o patungo sa impyerno. Patungo sa kasamaan o patungo sa kabanalan. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto, at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. bilang bayan ng Diyos dito sa lupa, pag-isahin natin ang ating mga panalangin at ang mga panalangin ng lahat ng mga banal sa langit para sa mga pangangailangan ng mga lalaki at babae sa lahat ng dako. Ang ating pong itutugon sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan naway ihatid sa kaharian ng langit ang lahat ng kanyang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway makatanggap ng tunay na buhay at kapayapaang di magmamaliw sa pamamagitan ng mapantubos na dugo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Eucharistia ng lakas upang makapamuhay ng matuwid dahil sa pag-asang makakapiling natin ang mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa pagiging matuwid, naway matatag na magpatuloy sa daan ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasama ang mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon.
Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Kasabay ng pag-aalay, ang mga kandila ay maaari na rin i-alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal
at ipagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan ng mga kapiling mo sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod, sa lungsod naming Inang Jerusalem. Nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo'y masaya kaming dumudulog, sapagkat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayoy natutuwa sa iyong pagdakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa, upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, binaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Amen.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Even the lowly sparrow finds a home for her brood, and a swallow a nest for herself where she may lay her young. In your altars, my King and my God. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they refreshed
by springs and by rain, when dryness daunts and skates. Behold my shield, my King, and my God. How lovely your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, hinihiling namin ang iyong kagandahang loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at tumusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan. Sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mo ang ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran at birhen ng katotohanan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin ninyo kami. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabili namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan
at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang mga pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawat ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. So pagkatapos po ng misa ay susunod po natin ang prosesyon ng mga imahin ng mga santo, mga banal, na upang atin pong maipaalala sa mga tao na ito ay araw ng kabanalan. Tingnan nyo nga ulit yung mga picture dyan po sa mga nakadikit sa pader. Tingnan nyo nga po. Magpa-picture na kayo ng maganda. Para pagdating ng araw, maganda-ganda naman yung picture. No? So, isang araw, tayo din ang malalagay dyan. At pagpasalamat tayo kung tayo po ay naririyan sa mga larawan na yan. Kasi ibig sabihin, hindi tayo nakakalimutan na ipagdasal. Kaya sa loob po ng 8 araw, itinalaga po ng simbahan para hindi rin po tayo nagsisiksikan, no, na isang araw lang tayo bumibisita. Sa loob ng 8 araw, tayo po ay hinihiling at hinihikayat na dumalaw sa mga sementeryo, sa mga kolumbarium, sa mga pinaglalagakan po, no, ng mga labi ng mga mahal natin sa buhay. At paalala din, kung sakali po yung mga abo, yung mga urn, no, na nandyan sa bahay, hindi po dapat nasa bahay. No? Yan po ay dapat na inililibing pa rin doon sa kanilang tamang lugar kung saan sila po ay nananahimik at mananahimik. Kaya sana po, no, mapag-usapan ninyo na mailagak na po ito sa dapat nilang pagkalagakan. Maraming salamat sa lahat ng mga makikiisa sa prosesyon po natin, sa mga parokya, sa mga nag-aalaga ng imahin na nakiisa po sa gabing ito ng ating Parade of Saints. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Mawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa